Mga ghost sa substandard projects sa Bulacan at Oriental Mindoro ang pinakanabubusisi sa mga pagdinig sa Senado, Kamara at kaya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero ayon sa DPWH may 421 ghost o guni-guning flood control project pa ang nakumpirma rin nila. Inisyal na bilang pa lamang yan mula sa 8,000 proyektong sinuyod ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev at mga pulis at sundalo hanggang nitong October 6. Yung involved sa yung mga contractors din? Nandun sila. Nandun, kasama sila doon, pero meron din iba kasi madami yan eh. Isinumit na ng DPWH ang listahan ng mga proyektong yan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa anomalya at nagbubuo ng kaso laban sa mga posibleng sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya din. Puntahan natin yan. No? Validated na rin naman itong mga to. No? Sa malaking bagay yon, but it doesn't prevent the general from going there, looking personally, para mas sigurado tayo. Ang misyong mag-inspeksyon nakaatang kay bagong ICI Special Advisor at Investigator Rodolfo Azurin. Napakalaki at napakahirap because si Jar Magalong ang pinapalitan natin, but kakayanin natin ito. Hindi naman lahat ay pupuntahan natin yon. Ibig sabihin is i-divide namin yung mga mag-inspect doon at magpavalidate. Madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. No? Kasi ghost na. No? Wala nang, hindi na mahaba yung yung case build-up nun. Pero kailangan pa rin ng tulong lalo't posibleng sangkot ang mga taga-DPWH mismo. Kaya nga ang naging strategy ni Yusek Bisnar is to really tap the AFP and the PNP. But of course, DPWH needs to also get involved. Kaya lang, of course, there are trust issues in DPWH. We have to look for independent validators. Tiniyak ni Azurin na walang sasantuhin o lugar na iiwasan ng inspeksyon at hindi rin isisikreto ang mga inspeksyon.